Sa ibang balita naman, lumabas sa pagsusuri ng Food and Drug Administration na walang lason o anumang toxic substance ang milk tea na ikinamatay ng 2 tao. Gayunman, patuloy pa rin umano ang pagsisiyasat ng mga otoridad upang malaman ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng 2 biktima. Ang ulat mula kay Joseph Parafina. Nagnegatibo sa anumang uri ng lason ng mga sinuri ng DOH at Food and Drugs Administration na samples ng milk tea na nakuha sa pinangyarihan ng insidente kung saan namatay ang 2 katao at nagpapagaling pa ang isa sa ospital. Matatandaan nakaramdam ng pagkahilo sa kahit makalipas ang 3 hanggang 7 minuto ang may-ari ng Milk Tea House na si William Abrigo at magkasintahang customer nitong sina Suzanne Daguhoy at Arnold Aidalia matapos uminom ng kontaminado manong Hokkaido Milk Tea. Namatay sina Daguhoy at Abrigo sa ospital. Ayon kay Health Secretary Janet Garin, lumalabas sa preliminary testing na negatibo sa toxic substances ang milk tea na sinuri ng Food and Drug Administration. Negatibo po yung results doon sa pag-test ng milk tea, no? Sa milk tea to. Pero hindi ibig sabihin na pagka negatibo ka, talagang wala na. Because when we determine the whole clinical picture, look at all aspects. Yung timeline, yung nangyari, yung itsura ng pasyente, paano kaya kinuha yung samples, saan siya, nagalaw ba siya, napalitan ba siya. These are things that will be explored, of course. Tiniyak naman ng Manila Police District na siyang kumuha ng samples ng tsaa at nagdala nito sa FDA na hindi nila pinalitan ang mga sample dahil kinuha nila ito mismo sa basong ininuman ng mga biktima. Bukod sa karagdagang pagsusuri sa natitira pa mga milk tea samples, kabilang din sa susuriin ang mga biological samples tulad ng dugo, tissue at gastric contents mula sa katawan ng mga biktima bago makapagpalabas ng konkretong sanhi ng pagkakalason. Ginawa naman ito namin ng naayon. We have a certain protocols at ito po ay sa pamamagitan ng ating crime laboratory ng ating distrito at kung saan po yung mga specimens po na yon, both yung sample po ng pagkain na aming pinadala sa Bureau of Food and Drugs, gayon din po yung pong sa autopsiya. Ayon naman kay Dr. Visitacion Antonio, toxicologist ng East Avenue Medical Center, posibleng hindi detectable ang potent o toxic substance sa tsaa. Dinagdag naman ng DOH na isang isolated case lamang ang pagkakalason. Ipinapaalala na rin sa mga establishmento ang bastong labeling ng mga ingredients. Nang pasyalan namin ang pinangyarihan ng insidente, ang milk tea outlet, tanging ang mga bulaklak na ito at ang notice ng pagkakasarado ang dito'y aming natagpuan. Nakakuha naman ng DOH sa lalong madaling panahon ay kukumpletuhin na ang resulta ng pagsusuri. Maging ang pagsusuri sa CCTV na siya maaari makapagsabi kung ano ang mga nangyari bago pa man natimpla ang milk tea na lumason sa mga biktima. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Parafina.